para mahimay at saka para rin maihatid natin sa viewers natin yung nangyari sa bawat sabay-sabay na press con yan. Isa-isahin natin. Ang nag-cover, if tama ako, no, nung press con ng impeachment court, which is si Attorney Tongol, ay wala pong iba kundi si Merrimon Reyes. O parang nagtanong siya kanina, narinig ko siya eh. Merrimon, Hi, Merrimon. updates please. Jovi, Chiki Mase, unang sinabi din kanina ni impeachment spokesperson, Attorney Reggie Tonggol, na hindi raw nila in-expect na maagang matatapos itong ikatlong araw ng historic na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ang sinasabi niya, kinakaparin daw pa kasi ng impeachment court yung daloy ng questioning, ng pagpepresenta ng ebidensya, ng witnesses, even yung examination, cross-examination, kung may redirect examination daw sa either of the parties. At tungkol naman doon sa nabuhay na rin kasi again yung pagpapa-issue ng subpoena doon sa tax records, yung sa Green BIR box, ay nakaschedule next week yung oral arguments na may 10 minuto ang parehong panig sa kanilang pagpapaliwanag. Sabi dito ni Atty. Tonggo, sapat daw yung 10 minutes at sa panahon sa oras din daw na yon magkakaroon ng hatol from the impeachment court, especially doon daw sa case ng Green BIR box para maging malinaw muna kung ano ba yung kakailanganing mapag-usapan para masiguro na walang malalabag na batas. Ang sinasabi din sa ngayon wala pang figures. Tatanong din kasi natin kanina kung sa 3 araw ba magkano na ang nagastos ng impeachment court sa logistics. Wala pa raw exact figures pero isang bagay daw yan na kanilang babalikan. Lumalabas din daw na lenient itong si Presiding Officer Senator Chis Escudero sa pag-aalaw ng daloy ng pagsagot sa tanong ng mga witness dahil ang impeachment court daw ay iba kumpara sa traditional court kung saan strikto ang mga panuntunan. Sa impeachment court kasi kasama rin daw ang taong bayan na nanonood at nag-aabang din daw ng mga kasagutan. Sa ngayon, pinayagan din muna yung pag-defer ng prosecution team sa pagpe-present ng witness simula ulit na Lunes next week dahil tinitignan pa raw yung pacing ng impeachment trial. Yung nasabi kasi kanina ni Attorney Virgil Liguta na mula sa panel of counsel siya ng prosecutors, gagamitin daw nila ng maayos itong 11 trial days na nakaalap para sa unang article of impeachment o yung allegation nga ng grave threats na binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Balik sa inyo. Pero Merrimon, ang sinasabi yata kanina, yung unang mga araw parang dito nagtansyahan no? Nagsukatan yung prosecutor at saka yung defense. And kahapon, nasabi rin ni Atty. Tonggol na yung 92 days na trial calendar, kung so far ito ang lumabas doon sa pre-trial order, may possibility pa rin daw na mabago yan. So yung 92 days o kung magiging 93 days man daw siya or more, depende pa rin daw talaga yan sa daloy ngayon. And kumbaga kapaan pa rin daw ang tinitingnan nila dito. While pinoint naman din kanina ni Atty. Tonggol na binabantayan din naman daw ni Presiding Officer Chis Escudero yung objections of both the prosecution and the defense. And yun nga lang, iba rin kasi yung leniency dahil hindi naman daw ito tulad ng ibang korte, impeachment court daw ito. Kasi kanina rin itong si Senator Bam Aquino and ang sinabi niya kung maaari, kumbaga gastusin ng maayos yung oras na meron kada araw para raw magiging maayos yung daloy ng impeachment trial. Si Senator Alan Peter Cayetano naman sa simula ng trial kanina, sinabi niya naman daw na iwasan daw yung pagtatanong ng mga question na pwedeng magkaroon ng prejudicial na kasagutan na agad or tugon mula sa mga panig sa loob ng impeachment court. So Merrimon, ano yung expect natin next week, specifically Monday? Kasi mas mabilis dumating ang Monday. Yung pagpepresenta, dapat kasi ngayon, dahil natapos itong si NBI agent John Mark Calilong, dapat itong si Attorney Jeremy Lotoc naman from the NBI, the regional director din, siya yung supposedly sunod na ipepresenta. Pero dahil hindi nga ang sinabi dito ng prosecution, Monday na lang daw nila sisimulan ulit yung pagpepresenta nila. So pinapatawag na rin, nag-issue na ng subpoena kay Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni VP Sara Duterte. And ito, siya plus si Lotoc ipepresenta, pati si Captain Belinda Bello mula sa House of Representatives. Sila yung ipepresenta na next week. Nabanggit nga lang kanina si NBI Director Melvin Batibag, pero so far for Monday, Tuesday at Wednesday next week, itong mga to na ang kanilang ipepresenta.
Okay, Merimon, alam natin na may sabina na nga pinadala doon sa mga binanggit mong pangalan at isa nga doon yung Executive Secretary na si Ma'am Zuleika, no? Pero kahit na next week pa natin siya makikita, parang na-flash na siya ng medyo matagal-tagal kanina sa video. Yeah. No? Tell us more about that, Merimon. Tulad kahapon, Joby, pinresent kasi doon sa 2 hours, almost 2.5 hours na video ng online press briefing. Ngayon din, may parts din na pinlay doon. Pero hindi kita si VP Sara, kundi itong si Zuleika Lopez na during that time ay ina-express na siya raw ay may nararamdamang takot, threat daw sa buhay niya. Ito yung panahon kasi na nasa kustodiya siya ng House of Representatives dahil cited siya for contempt sa isang pagdinig ng komite. Pero ito yung sinasabi naman ng defense na may systematic oppression daw. Kaya nagresulta kay VP Sara na-air out niya yung frustrations niya at yun yung lumalabas. Pero ito rin yung kine-question naman ngayon na kung sa case daw ni VP Sara na inimbestigahan daw ng NBI, nagkaroon daw ng pagpapile ng complaint, dito raw ba sa case ni Lopez na ine-express din daw na may nararamdaman daw siyang threat, may ginawa rin daw bang investigasyon? At sabi dito ni Kalilong, wala raw kasi wala naman daw i-final na complaint. Yun nga lang, sa case naman nitong kay VP Sara against sa First Family, pati kay former House Speaker Romualdez, automatic daw na pwede silang magsampa ng kaso, lalo kung may sapat silang batayan o basehan na ebidensya. Yan yung tinanong kanina ni Senator Raffy Tulfo na clarification dito kay NBI Agent Kalilong. Okay. Sige, we'll see you sa mga susunod na updates tungkol sa Senate. Thank you very much, our mobile journalist, Merimon Reyes.